Eto ha, mga SSS members and pensioners, pag-uusapan natin itong mainit-init pa na issue regarding po dito sa SSS, kung saan ito po ay iniulat no, sa mga pahayagan ay batay po sa ulat ng GMA Integrated News na nailathala noong Disyembre 8. Alam niyo mga ka-vlogs, no, ang Commission on Audit or COA ay nasita po ang SSS hinggil nga po dito sa pagbili ng nasa 143,000 na tissue paper roll na nagkakahalaga po ng 13 million mahigit noong 2024. So bakit nga ba ito nasita ng COA? At ano ba ang naging problema dito? Ayon po kasi sa mga audit reporters or nag-audit po regarding that purchase mga ka-vlogs or procurement ng tissue paper roll ay hindi ito na paghandaan ng SSS, no, for planning o procurement, no, hindi na naiplano ng maigi ang pagbili ng nasabing paper roll or tissue paper roll. So ito po yung ginagamit po sa comfort room or CR mga ka-vlogs, no? Tissue paper roll, tissue talaga siya. Kung saan kung magbabanyo ka, di ba? Kung magbabanyo po tayo, kung pupunta tayo sa SSS branch or SSS main office, no? Ay ito po yung ginagamit sa mga toilet. And at the same time, ginagamit din po ito ng mga empleyado at mga officials dyan sa SSS. So to be exact mga ka-vlogs, meron pong binili na 143,423 tissue papers worth 13.195 million pesos noong 2024 na inilarawan nga ng COA na indication po ng poor planning o ito po ay mahinang pagpaplano sa pagbili ng nasabing tissue papers mga ka-vlogs. At isa din po sa findings ng Commission on Audit ay ito pong binili na mahigit 143,000 tissue paper rolls ay sobra ito sa limit na 2 months supply ng SSS. At sa katunayan nga daw nito mga ka-vlogs, hindi ito nagkasya sa SSS storage facility, no? Dahil nga po sumobra. Supposed to be ang i-procure o bilhin ay para lamang sa 2 buwan na supply. Kaso sumobra nga daw po ang nasabing pagbili ng SSS at ang resulta nito hindi na nagkasya sa storage facility. At ang patunay nito mga ka-vlogs na hindi talaga nagkasya sa storage facilities ng SSS, meron pong mahigit na 116,000 tissue paper rolls ang nananatili po sa mga suppliers. Dahil hindi naman po ito ma-deliver kasi nga walang paglagyan. At ang nakakaloka pa dito mga ka-vlogs, no? Ayon po sa pagsisiyasat at pag-verify ng COA sa mga suppliers, walang dokumento po na agreement or circular ang SSS para sa mga suppliers, kundi ang kasunduan po ay verbal lamang. Verbal o yung para bang tayo-tayo lang ang nagkakaunawaan, no? Walang dokumento na sumusuporta o circular man lang. So, isa din po yan sa natuklasan ng COA during sa kanilang verification sa mga suppliers. Ayon po sa COA na ito pong binili na 143,000 tissue paper rolls na nagkakahalaga ng 13 million pesos mahigit ay makakabenepisyo sana dito ang nasa 2,000 SSS pensioners. O di ka naman po ay maibibigay ang funeral benefits ng nasa 650 na mga namatay na mga pensionado o miyembro through funeral benefits mga ka-vlogs. Just imagine, marami po ang matutulungan sana dito sa sobrang pagbili ng SSS ng tissue paper roll, no? Sobra-sobra po na dapat sana ay mapapakinabangan ng nasa 2,000 mga pensionado. Base na din po sa ulat ng COA, no?
natuklasan din po nila mga ka-vlogs na meron pong almost 3 million na underpaying na funeral benefits, no? Ibig sabihin meron pong almost 3 milyon na hindi pa nabayaran ng SSS na funeral benefit. Nako po, ano ba naman ito mga ka-vlogs, no? Sumobra sa pagbili ng tissue paper roll para sa CR, pero kumulang naman sa pamimigay ng funeral benefit. At ito pa ang mas nakakaloka mga ka-vlogs, no? Kung meron pong underpaying, no? Ibig sabihin kung meron pong hindi nabayaran na funeral benefits ang SSS, aba meron naman pong overpaying na SSS pension na nasa 24 million pesos mahigit ang binayaran ng SSS na ayon sa COA, namatay na po ang mga pensionado o hindi na po nag-exist. In short, ghost pensioners ang binayaran ng SSS. So ito nga po ang issue ngayon na tatalakayin natin mga ka-vlogs. Ito po ay hindi fake news. Well, in fact, uulitin ko, ito po ay nailathala po sa GMA Integrated News na pinagbabasihan natin at sa iba pang mga pahayagan. No? Itong puna ng Commission on Audit or COA dito sa pamimili po ng SSS noong last year, 2024, ng tissue paper roll na nagkakahalaga ng 13 milyong piso na mahigit. So since nga po ngayon ay magtatapos na ang 2025, every year kasi mga ka-vlogs, every year end ay nagkakaroon po yan ng audit, ang Commission on Audit, no, para po tingnan ang mga ginagastusan, saan napunta, saan gumastos ang mga ahensya ng ating pamahalaan, kabilang na nga po ang SSS bilang isang state-run insurance corporation mga ka-vlogs. So, dito naman po sa issue na ito ay talagang nakakabahala din po. Ibig sabihin, doon sa komento ng COA na indikasyon ng poor planning o hindi maayos na pagpaplano ang pamimili ng SSS dito sa mahigit na 143,000 tissue paper roll na nagkakahalaga ng mahigit 13 million pesos. Nababahala din po, no, tayo dito dahil kung dito nga sa simpleng procurement na ito na tissue paper lang, hindi po namamanage, hindi napaplano ng maayos, paano na nga ba ang kapakanan, ang seguridad ng pananalapi ng SSS sa ibang aspeto? Biruin nyo, ito sanang sobrang pagbili ng tissue paper ay 2,000 na mga pensyonado ang makikinabang sana dito, no? And labis tayong nababahala dahil may overpaying, meron naman pong underpayment, no, ng mga benepisyo. Isa pa sa issue dito mga ka-vlogs, no, ito hindi na bago sa atin, alam naman natin, taon-taon, every December ay nagaganap talaga ito sa SSS. Alam nyo ba, ayon na din po sa natuklasan at report ng COA, ay namamahagi po ang SSS ng 50,000 pesos kada isa para sa mga officials at empleyado bilang pamamahagi ng cash incentives o yung tinatawag nila na prestige awards. Naku po, 50,000 pesos bawat isa na cash incentives. No, ang nakikinabang po dyan ay nasa mahigit 6,000 mga empleyado at officials. At alam nyo ba ang halaga niyan mga ka-vlogs? Ready na ba kayo? 333 million pesos ang halaga ng cash incentives na yan. So, ang laki. Ako mismo, personal na aking opinion ay nandidismaya tayo dito sa pangyayaring ito. Tayo po ay very disappointed dito sa issue na ito dahil alam naman natin na marami tayong mga miyembro at pensionado ng SSS ang
hindi pa rin po nakukuha ang kanilang mga claims na mga benefits, yung mga panawagan gaya ng pangalawang tranche na 1,000 piso na pension increase, hindi pa yan na ibibigay. Yes, merong pension increase under the pension reform program, pero yun po ay hindi every month. 3 taon lang po yun, every September. Kaya sana ang atin naman pong panawagan sa ating mga tagapamahala dyan sa SSS ay maging wais, no, sa paghawak ng pananalapi ng SSS, nang sa ganun ay ang kumpiyansa ng miyembro, no, at mga pensyonado ay mananatili, and of course yung proteksyon ng bawat pamilyang Pilipino na miyembro nito ay maaasahan po natin, mga ka-vlogs. So yun po, kayo mga pensyonado at miyembro ng SSS, ano po yung comment at reaction sa issue na ito, no? Ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba, pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Maraming salamat sa panonood. God bless us all.